Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig dito pa rin po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kami po ay inyong live na napapakinggan at napapanood sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Maging sa inyo pong mga online radio o yung tinatawag nating audio streaming para po sa hindi pa nakaka-download. Maaari nyo pong i-download ang ating PBS Evox Receiver app upang mapakinggan ang Global na Tayo. Ito po si Bea Gaza de Guzman, pansamantala pong humahalili kay Ray Sampang ang inyo pong host dito sa Global na Tayo. At para sa episode ngayong araw ng ating Global na Tayo ay nananatili po tayo nakatutok dito sa mga pangyayari sa ating bansa, lalo na po itong ngayon ay pinatututukan ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na all-out na pagtulong ng ating pamahalaan sa mga apektado nitong 6.9 magnitude na lindol sa Cebu. Partikular ang epicenter ng lindol ang Bogo City. So inyo pong mga napakinggan ng balita nitong mga nakaraan, sa katunayan na base po sa pinakahuling datos ay umabot na ng 72 as of yung alam natin, no? Patuloy po itong nagbabago, itong mga bilang na ito, bilang ito po ay developing story. So itong 72 number ay as of the moment lang po na ating nalalaman, yung pong mga namatay na dito po sa nangyaring lindol, 6.9 magnitude na lindol sa Bogo City. At syempre, patuloy po tayo na nakatutok dito sa mga updates. Syempre, gusto po natin malaman yung iba't ibang aksyon ng organisasyon, maging po ng mga ahensya ng pamahalaan para tutukan itong mga tulong na nabibigay. Syempre, yung ating Philippine Red Cross din ay sentro rin ang kanilang force sa pagbibigay tulong po sa ating mga biktima ng lindol. At makikibalita tayo maya-maya dito po sa Philippine Red Cross upang malaman natin kung ano po ang mga tulong na binibigay nila, kung meron po silang mga tala ng datos ang bilang ng mga importanteng impormasyon diyan po sa kanilang kinalalagyan. Bilang alang po ay nakapag-set up na sila ng medical tents, no? Kasi syempre ang kanilang expertise ay yung magdala ng urgent care dito po sa mga emergency areas na tinatawag. Kaya naman malalaman natin yan mamaya, no? Syempre gusto nating makibalita sa kanila para po alamin itong mga impormasyon na ito. At sa ikalawang bahagi po ng Global na Tayo ay meron din po tayong inaantabayanan na balita mula naman po sa Department of Labor and Employment Region 7 o DOLE 7 dahil naging usap-usapan nga dito sa ating social media, sa ating mga internet, yung Facebook at iba pang social media platform. Yung mga request ng ilang employer na kahit na po ay kakatapos lang ng lindol at nangyayari pa po yung mga aftershocks, no? Base sa ang aking pagkakatanda sa huli nating panayam dito po sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS nung Wednesday around 700 plus na po yung aftershocks na kanilang naitala. So Wednesday po yan, no? So marahil ito ay nag-update na rin, no? Kasi sabi nga nung ating nakausap last time, si Sir Deximo, John Larry Deximo, ito pong senior research specialist ng PHIVOLCS, maaaring umabot po ng weeks o maaaring umabot ng buwan ang epekto nitong nitong lindol at magkakaroon nga ng mga expected na aftershocks.
nabanggit niya na kahit na po may mga aftershocks at malalakas din ito ang maximum na magnitude na maaaring maranasan ay magnitude 5. Bihira na po siguro yung umabot pa o lalampas pa doon sa initial na naitala na yung pinakapangunahing lindol ay yung 6.9. Bihira na po yung lalampas doon. Pero ang sabi po niya, around 1.3 to 4.8 na magnitude ng lindol yung mararanasan pa rin po sa mga aftershocks. So, inaantay pa rin po natin na makasama natin dito sa programang Global na Tayo. Ito ating panauhin mula po sa Red Cross, sa Philippine Red Cross. So, antabayan po, wag po kayo aalis, magbabalik po ang Global na Tayo makalipas ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene.
first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang programang Global na Tayo. Ito pa rin po ang inyong pansamantalang humahalili kay Ray Sampang, Bea Gaza de Guzman. At kanina po ay sinusubukan po nating kontakin itong Philippine Red Cross para malaman po natin ang sitwasyon ng pagbibigay nila ng emergency care. Diyan po sa Bogo City, ang naging epicenter po ng magnitude 6.9 na lindol nitong nakaraang Martes ng gabi, ano? At kasalukuyan po pala silang nagkakaroon ng emergency meeting, kaya ang ating pong makakapanayamsan, ang ating panauhin ay hindi po muna natin siya makakasama. Kaya naman pararaanin na natin itong ating ikalawang panauhin muna, no? Patungkol naman po sa aksyon ng pamahalaan para naman po sa mga tulong ng tulong sa empleyado ng pamahalaan na apektado ng 6.9 na lindol sa Cebu. Makakasama po natin live via phone patch naman si Attorney Roy Buenafe, Regional Director po ng Department of Labor and Employment, Central Visayas o Region 7, para po i-update tayo dito sa mga usaping ito. Magandang araw po, Attorney Roy. Si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Bia, magandang umaga din sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga po at maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin na gayong alang namin na busy po kayo dyan sa pagbibigay ng tulong, pero makikibalita na rin kami para po sa kaalaman ng ating mga tagapaginig dito sa Global na Tayo sa Radyo Pilipinas World Service. Attorney Roy, gaano po ba karami ang mga manggagawa sa Central Visayas na apektado ng lindol? Hindi pa natin mabilang ang kabuuan, pero dito sa hardest hit area, dito po sa Northern Cebu, medyo may nakalap na po tayo. Mahigit 1,000 na po yung ating mga affected workers dito. At sa ngayon, wala silang trabaho dahil hindi pa po nagbubukas yung kanilang mga pinapasukan. So ito po yung gusto nating mangyari, na matulungan sila para maibsan man lamang yung kanilang paghihirap ngayon at wala silang income for how many days na, 3 araw na, and we do not know yet kung kailan sila makakabalik sa trabaho. Nako, mahirap po talaga iyan at syempre ay yung trabaho po yung pangunahing pinagkukunan po nila ng kanilang yung livelihood na tinatawag, no? Sir, ito naman po, ano po ang mga programa ng Department of Labor and Employment, particularly yung Region 7 po, na maaaring maipaabot sa ating mga aktibong empleyado na lubhang apektado ng lindol sa Cebu? May allocation na po tayo. Meron na po tayong initial na pondo na nisit aside natin para po sa ating tulong panghanap buhay sa mga disadvantaged displaced workers natin. So ito nga po yung nakalap natin, na profile na natin, naging 1,000 na. At sapat naman po muna yung ating allocation sa ngayon. Nagbaba po tayo ng almost 12 million para dito sa 5 bayan na apektado. Bogo City alone ay medyo marami po ang apektado dito. So ito po yung gusto nating mangyari, na yung kanilang araw na wala silang kinikita, pwede po silang magtrabaho dun sa tupad program natin. Tutulong po sila dun sa kanilang mga pinapasukan. Hindi naman sila papasok, pero yung may mga ilang kasi na mga debris lang at malinis para po makabalik ulit yung kanilang pinapasukan ma-operationalize. Yung iba naman po ay tutulong din dun sa mga kukunting trabaho dun sa lansangan na kailangan ay malinis para po maging viable ulit yung business natin. So this is really what we want. At saka
hindi na tayo mag-aantay pa ng 10 araw kasi 10 araw ang trabaho ito, equivalent 5,400 yung kanilang tatanggapin. Pero hindi na tayo mag-aantay ng 10 araw matapos. After 5 days, sisweldo na po sila at saka another 5 days naman para makuha ng kabuuan. Okay, good news po 'yan, ano. Hindi pa tatagalin. Talagang susweldo po sila agad. Nabanggit niyo po na ang allocation po is kabuuang 12 million, no? At para ito Initial po ito, Initial, oo. Ibig sabihin ay sa ngayon 12 million muna pero maaari pang madagdagan lalo na po kung ma-assess yung mga nangangailangan. Para po ito sa 5 bayan dyan sa Cebu at sabi niyo po kanina, Attorney Roy, ang Bogo City po ang pinakamarami. Meron po ba tayong datos doon sa sabi niyo mahigit 1,000 na inyong naitala na? Ilan po dyan yung affected sa Bogo na sinabi niyo pong pinakamarami? As per initial report, sa ngayon, nasa lansangan na po kanina, meron tayong mahigit 800 na profile natin sa Bogo City alone. So, yung mga bayan, hindi naman masyadong apektado yung mga enterprise, mga establishment doon. So, medyo pa konti-konti lang. Pero it's Bogo really, that's hardest hit. Imagine, may isang establishment doon na kumulang 100 yung empleyado at hindi makakapasok for how many days na. So, nangako naman ng ating kalihim, Secretary Benila Goesma, hindi sa birthday niya ngayon, pero talagang ito ay pangako niya na kung kukulangin yung pondo na bit-bit ko ngayon ay ready naman po yung central office natin para magpadala po ng augmentation fund. That's good to hear. Attorney Roy, sabi niyo po ay talagang meron pa pong mga establishments na talagang hindi makapagbukas o makapagbalik normal operasyon para po makapagpapasok na ng mga empleyado. Ibig sabihin po ba nun, no work, no pay po ang mga ito? Ganoon po ba ang kaso? Yes, karamihan sa ngayon, no work, no pay talaga kasi hindi naman natin mapipilit yung mga businesses, yung kanila pinapasukan kasi sila mismo apektado din. Okay. Kaya we put forward the government to help both the enterprise and the workers. So ito nga po yung programa natin para at no cost sa management pero merong income pa rin yung ating empleyado. Ayun, napakaganda din pong aksyon. Nabalansehin po na oo, tutulungan po natin ang ating mga empleyado pero at the same time iisipin din natin yung mga employer na nagpapasweldo din na sila rin po ay kasama. Hindi naman po sila exempted doon sa sitwasyon. Tama po. Opo, so natutuwa Yes, tayo po. na malaman na binabalanse po iyon ng DOLE. Eto naman, Attorney Roy, ano naman po ang tulong ng DOLE sa mga empleyado ng namatay o nasugatan dahil sa lindol habang sila po ay nasa kanilang pinagtatrabahuan? Yes po, tutulungan po natin sila ma-claim po yung kanilang mga benepisyo na karapat-dapat. At karapatan po nilang i-claim yun, lalo na po sa SSS at saka sa ECC natin. So that's one thing that we're looking at. And bukod doon sa mga social assistance na pwede pa natin ibigay. Kasi karapatan nila yun, contribution nila yun eh. Dapat makuha nila kung ano yung karapat-dapat sa kanila. So we are already coordinating with ECC. Kausap po nga kaninang umaga yung executive director natin, si Attorney pangalan, nakalimutan ka, dami ko lang iniisip na yun. It's okay po. Attorney Attorney Kaima ng ECC, nag-usap na kami, hininginan niya yung numero, yung datos na profile namin, at saka ilan yung mga empleyado na covered doon sa ECC program natin, sa Employees Compensation Program natin. Okay. At nabanggit nyo na rin po itong datos ng ECC, Employers Compensation Program. Maaari nyo po bang ibahagi sa atin ang mga bilang? Ito nga po, may na-profile na po tayo. Hindi naman umabot ng 100 yung mga empleyado natin na apektado. Although ito karamihan ay sa bahay na. Kasi nangyari gabi. So karamihan sa mga empleyado natin sa kanilang mga residents na, hindi na sa ating nagtatrabahuan. Pero may ilan pa rin yung mga night shift, lalo na mga security guards natin na naabutan talaga ng nangyari during the earthquake. So ito nga po, hindi naman po umabot ng 100 sa ngayon. That's good. Oo nga, gabi nga pala, no? So, bagamat hindi na masyadong, or masasabi natin ay normal, hindi na siya office hours, pero meron pong mga naka-work from home, tama ba? Meron ba naka-work from home sa mga oras na iyon?
Apo, dito this heat area natin sa norte, hindi po ito urban talaga. Okay. This is just a parang rural city siya. So karamihan sa mga businesses dito ay micro small. Ito po yung majority ng mga employers natin dito sa Bugo City at neighboring municipalities. So, hindi naman masyadong ganun kalala yung ano natin. Saka bihira yung nag-work from home. Yung work from home arrangement ay I believe nasa urban city yun, nasa Cebu City and Mandawi and Lapu-Lapu. Parang doon yung sa work from home. Dito naman hindi, it's majority dito, it's agricultural area. Kasi sugar land itong norte. Okay. Ay, eto naman po, Attorney Roy, nakipag-ugnayan na po ba ang Dole Region 7 sa iba pang ahensya upang mas maipaabot ang tulong sa mga empleyado po sa pribadong sektor naman? Yes po, kasama po natin yung ating Regional Tripartite Industry Council. Sila po yung katulong natin para po maipaabot sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa ating mga manggagawa. Ang programa ng DOLE na hindi lang naman sa kalamidad tayo nakikita. Araw-araw naman nakikita tayo sa ating mga kababayan. Pinaigting pa namin at not only that I'm coordinating with our partners. Kahapon po ay nag-usap-usap yung lahat ng mga regional directors sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para mailatag at mapalawak pa yung reach ng ating programa para hindi po magkadoble-doble at maipabot talaga natin doon sa mga nangailangan yung tulong ng gobyerno. Okay, that's good po. Lalo na po, at least yung private sector po ay hindi rin naman po napapabayaan na sinasabi. At Attorney Roy, kasi po meron pong patakaran ng DOLE sa mga companies na nagpapapasok pa rin ng mga empleyado kahit hindi pa rin po ligtas dahil sa aftershock. Ano po yung mga hakbang na ginagawa dito at paano po tinutugunan if ever man po kung sakali na meron pong mga lumabag ng ganito pong panuntunan o polisiya? Apo, ang bilin po ng ating kalihim, Secretary Benila Guesma, ay ipaalala at tawagan ng atensyon lahat ng mga employers na sa ganitong kapanahunan ng kalamidad ay hindi po natin pipilitin yung ating mga magagawa na papasok. Lalong-lalo na po pag merong threats sa sitwasyon ng kanilang buhay at saka yung safety ng ating mga magagawa. So, po tayong labor advisory na sinusunod dyan since 2022. Ito po nagsasaad na ang empleyado pag hindi po pumasok dahil siya ay may pangamba doon sa kanyang safety, ay hindi po natin pwede na disiplinahin, lalong-lalo na po yung pagpataw ng suspension o di po kaya ay termination. So, ito po yung paalala sa atin ng ating kalihim base doon sa labor advisory na naipalabas natin. So, kahapon po I've announced over our local media na meron po tayong ganun na pulisiya at yung ating po mga employers ay hindi po excuse yung dahil ay hindi mapuputol yung operasyon ay hindi po pwede na disiplinahin o hindi po kaya ay i-threat yung ating mga gawa dahil hindi sila papasok at patawan dahil may disobedience o ano pang kadagdagan na pwede nilang sabihin doon sa ating mga manggagawa. May nakita po ako, although ito po ay subject to validation, pero tatalakayin na rin po natin. May nakita po akong Facebook post, Attorney Roy, at nakalagay po doon na parang marked as AWOL daw kapag ang isang empleyado ay umalis at parang yung employer papabalikin siya, pero yun nga sabi as parang meron siyang worry sa kanyang kaligtasan kaya parang refusing to go back muna in the meantime. Doon po sa mga pagkakataong yun na sinasabihang pwedeng marked as AWOL siya, considered po ba yun as a threat?
Opo, yun po ay sa palagay ko po ay labag po yun doon sa labor advisory. Kasi ang labor advisory natin nagsasabi nga na hindi po pwedeng magiging dahilan o yung pag-absent o yung pag-ayaw at ng empleyado ay kasalanan na. Dahil alam mo naman natin at this point in time, ang pinaka-importante ay ang kaligtasan ng ating mga manggagawa. So ito po ay sa palagay ko rin po ang opinion ko diyan. Meron po akong tinatawag na presumptive imminent danger kasi nangyari na yung lindol. So according to experts naman may mga aftershock. So yan po ay isang kadahilanan na yung ating empleyado may pangamba. So ating mga employers kung man yung lumabag po sa labor advisory ay tinatawagan ko yung atensyon na basahin, palalahanan yung pulisiya natin na sana hindi ganon yung maging approach natin sa tugon ng kalamidad na ito kasi imaginary. Ito totoo to na nangyari. So let's be understanding, no? Dapat palawakin natin yung pagkakaintindi natin, palawakin natin yung konsiderasyon para sa ating mga kasamahan kasi napaka-importante sa isang kumpanya yung ating mga manggagawa eh. Tama po yun. And Attorney Roy, paano po pag sinabing, kasi may sense of comparison pa doon sa nakita kong parang message ng employer na bakit yung iba daw nagstay at nag-work pa, yung iba umalis? Yeah, ano yan, kung ganyan yung kanilang pagtingin ay labag po yun doon sa labor advisory na pinalabas po natin. Hindi po pwede yung practices kasi ito totoo eh. Totoong may pangamba. There is imminent danger. So alam niyo po, Bia, sa amin, sa Department of Labor and Employment, meron din tayong opisina eh. So ang ginawa ho natin after the lindol, I canceled that I suspended the work right after tomorrow. Hindi ko pinapasok ang mga staff natin kasi alam ko we have a 7th-floor building ng opisina natin. So ang ginawa ko po ay issued a memorandum na pagbawal muna ang pagpasok sa opisina at gawin muna yung precautionary measures. So yung mga engineers natin, katuwang natin yung DPWH because this is a government office, nagtawag kami ng DPWH at pina-inspect ko buong umaga when the group told us that it's already safe. Saka pa ako nag-history sa publiko naman na bukas na yung opisina natin at pwede na yung pumasok yung ating mga kasamahan. So I think that practices applies to private sector also. Kasi ito, wala nang segregation to eh. There is no distinction between private and public sector. Buhay ang pinag-uusapan natin. So kung ano yung maling practices ng ibang kumpanya, ay hindi yon ang dapat sundin. Ang dapat sundin ay ang good practices na ang pinaka-importante sa ngayon at the primordial consideration as of now ay yung kaligtasan ng ating mga manggagawa. Ayun, napakagandang punto po ni Attorney Roy. Ang mga maling practices po ay dapat hindi tinutularan at yung mga good practices, yun ang mga dapat tularan. So, ayun, Attorney Roy, ito naman po, kasi napansin na rin natin na posible pong, ayaw naman po nating mag-assume. Ito po ay dadaan naman po siguro sa mga tamang proseso kung meron man pong paglabag. Pero Attorney Roy, para po sa mga, yung masasabi natin talagang lumabag, ano naman po ang kaparusahan o multa? Paano po ba sila magiging accountable dito sa mga hindi magandang practices na ito? Ay hindi po dapat kaltasan yung sweldo ng ating manggagawa. Dahil ito naman po ay pag pinipilit sila, ay lumabag na po sila doon sa labor advisory. So sa ngayon, tama po kayo, Bea, may proseso naman tayo dyan. We will not jump into, we will not jump automatically to a conclusion. Dapat pag-usapan pa rin. We want to hear also the other side
Yung employer side naman po. Yes, ay employers natin. So, ang gagawin po namin ay magkandak po kami ng investigasyon. Okay. Tatanungin po ang bawat partido at pag-usapan kung ano yung pwede pang gawin. We must move forward na para sa kaligtasan ng ating manggagawa at saka yung pagpatuloy ng operasyon ng ating businesses na wala namang linalabag na karapatan o di po kaya ay wala po tayong pangamba na mayroong pang buhay na masasayang dahil of course ito nga po nangyari ng lindol dito po sa Central Visayas. And Attorney Roy, isusugan ko lang ito. Doon naman po sa side, kasi nabanggit natin ang side ng employer. Sa side po ng employer na sakaling sila nga naman po ay ang naging violator doon sa mga labor laws, ano naman po ang kanilang pananagutan? Yung sa employer side, sir. Yes, titingnan po natin yung ating batas, yung ating OSLO natin, yung Social Safety and Health Law. Okay. Kung mayroon ba silang nilabag kasi may mga kaakibat penalties na ando doon. But we would also look at the facts kasi bago nga tayo magdesisyon ay kailangan natin to what extent, ano ba yung specific na pangyayari na sa tingin natin ay lumabag doon sa ating batas na sinusunod, lalong-lalo na sa batas ng mga manggagawa. Okay, ayun. And Attorney Roy, ang inyong final message na lang po sa ating mga tagapakinig dito sa programang Global na Tayo sa Radyo Pilipinas World Service. Yes, Bea, maraming salamat at naupanlakan nyo kami at naipahayag namin ang pulisiya at statement ng Department of Labor and Employment Region 7. Tangalan po ng aming kalihim na ngayon po ay niya, Secretary Benny Liguesma. Papangako po at uasap na ang Department of Labor and Employment, lalong-lalo na po sa kapanahonang ito, dito po sa Hitagang Cebu, ay andito po kami on the ground, tumutulong, tinitingnan yung kapakanan at kalagayan ng ating mga manggagawa. At saka, hindi mo ko rin, Bea, Yes, na sir. sa kapanahonang ito, mahinahon tayo at lawakan pa ng konti yung konsiderasyon sa bawat partido na ito po yung oras na dapat magkaintindihan tayo at hindi magsilbi ng isang kaguluhan para po mas maayos yung ating negosyo, mas maayos yung ating trabaho at malutas natin kung anong yung hinaharap natin sa ngayon na tayo po ay tinetest talaga ng nature. And this is what we want is that all of us shall help one another. Yun po, Bea, ang gusto ko pong ipaabot sa ating mga kababayan. Maraming salamat po sa napakagandang mensahe, Attorney Roy, at sa oras na binigay niyo po sa amin. Mabuhay ko po kayo at mag-ingat po kayo. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Yan po si Attorney Roy L. Buenafe, ang Regional Director po ng Department of Labor and Employment, Central Visayas, Region 7. At tayo po ay nabigyan niya ng update. Napakagandang mensahe po ang kanyang sinabi, maging mahinahon at maging mapag-unawa at sana ay magtulungan po para malutas itong ang hinaharap na sinasabi nga niyang test of nature na tinatawag, ano? At naibahagi niya sa atin itong mga tulong na binibigay ng DOLE para po sa ating mga apektado ng lindol, ng 6.9 na lindol sa Cebu, lalo na po sa Bugos City. Syempre, nariyan pa rin ang TUPAD program kung saan may 12 million allocation para sa 5 bayan sa Cebu. At dito po sa TUPAD, hindi nila hihintayin ang 10 araw para matapos yung trabaho. Agad-agad mabibigay po sa kanila yung kanilang sasahurin. At syempre yung iba pa pong mga tulong at lalo na po yung protection. Sabi nga ni Sir is meron pong occupational safety and other labor laws na kailangan pong masunod. Lalong-lalo na po ang yung wika nga nila ay tinuturing na lumalabag dito po sa mga labor laws na ito. Dahil nga lumabas po yung mga usap-usapan sa ating social media na meron po mga certain employers ang nagpupumilit na papasukin pa rin
itong kanilang mga empleyado kahit na tapos na po yung kakatapos lang ng lindol. At sabi nga ni Attorney Roy na siyang regional director ng DOLE, hindi naman po agad-agad niyang pinabalik ang kanyang mga tauhan. Actually nga, sabi niya, yung kanilang engineer sa tanggapan ay talagang ni-request niya doon kung paanong kailangan i-inspect ang building bago muna pabalikin sa trabaho itong kanyang mga kasamahan sa DOLE Region 7. No? So, syempre nandoon po ang priority sa kaligtasan ng mga tao. At yun nga sabi niya, pagiging mahinahon. Okay. So, yan po ang ating talakayan dito sa Global na Tayo. Nako, gusto man natin pang ipahabain pa ito. At sayang din itong ating Philippine Red Cross, no? Update siguro sa ibang pagkakataon, sa ibang programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Manatili po kayo nakatutok. Bago tayo tuluyang magpaalam, nais po muna nating magpasalamat sa ating mga nakasama, kay Sir Milo Jonella sa ating Master Control, kay Hero Lucero sa ating Warcast, at kay Leo Magpayo sa ating audio live streaming. Maraming salamat din po sa nagsilbing executive producer ng programa, Jerome Toledo. Muli ito po si Bea Gaza de Guzman sa pangalan po ni Ray Sampang. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.